Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silin, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello mga bata! Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. At ito ay tungkol sa mga manggagawa sa isang ubasan. Ipinapakita sa ebanghelyong ito kung paano ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na walang sukatan. Nakikita nyo ba ang ruler na ito? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang sukatan. Subalit, makikita rin natin ang damdamin ng mga manggagawa. Ano kayang mga damdamin na yon? Ang damdamin ng pagkainggit at ang damdamin na feeling na nadaya. Tingnan nyo nga ang itsura ng mga feeling dyan na nadaya at ang mga naiinggit, diba? Tingnan nyo nga. Pero bago tayo magpatuloy, tingnan nga natin kung talagang sila ay nadaya. Sige nga, basahin natin dito kung anong nakasulat sa ebanghelyo, kung sila ba talaga ay nadaya. Okay, basahin natin. Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila ay tatanggap sila ng higit pa. Ngunit tumanggap din sila ng tig-1 denaryo. Kaya pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari. Ano kaya ang sasabihin nila? Ito ang sinabi nila. Ang sabi nila, "1 oras lamang ang trabaho ng mga huling ito at ipinapantay mo sila ngayon sa amin na maghapong nagtrabaho sa init ng araw. Kaya, ano kaya ang sasabihin ng may-ari sa kanilang sinabi? Kaya sinagot sila ng may-ari,
ng ganito, "Kaibigan, hindi ko kinukuha ang sa iyo. Di ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo isang araw? Kaya tanggapin mo ang sa iyo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Bakit ka naiinggit? Dahil maawain ako? O di ba? Nadaya ba ang mga manggagawa? Di sila nadaya, ngunit sila ay nainggit at nanibugho sa kabutihang loob ng may-ari ng ubasan. Kaya mga bata, bilang tayo ay mga Kristiyano, di kinalulugdan ng Diyos ang pagkainggit. Kaya nga mga bata, mahalaga na tayo ay makontento. Makontento tayo sa anumang meron tayo. Kasi ang lahat na meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. O mga bata, huwag tayong mainggit kagaya ng ginawa ng mga manggagawa sa ubasan. Dahil tinitingnan ng Diyos ang ating kalooban at ang ating puso. Hindi yung ating mga achievements o anumang kagalingan na ating natamo sa anumang larangan. Kundi tinitingnan ng Diyos ang kabutihan ng ating loob at ng ating puso. Kaya sana tayo rin ay maging maawain gaya ng may-ari ng ubasan. At kung tayo ay biniyayaan ng mga talino, ng mga kakayahan, sana ito ay gagamitin natin sa ating pagmimisyon sa pangalan ng ating Diyos at ni Jesu Kristo.